Proteksyon sa kaugalingon ug seguridad. Mao kini ang nakitang rason ni Kapitan Ray Benetes nganong kinahanglan nga sila gahinan og pondo sa lokal nga panggamhanan sa Gensan. Ang pagduso nga makaangkon og armas kini alayon sa nahitabo sa pagpusil patay sa kanhing opisyal sa Barangay Fatima nga si Roger Albaracin Hayuma. Klaro man kayo based on the local code. Ang kapitan pwede man siya tagaan og kuan no, siwan og firearms para po sa safety for sa iyang personal. Kanang pag-request sa 26 barangay, gani ako ang nag-propose ni Ana sa punong barangay nga nihangyo sa local governor General Santos na kung may mo na matagaan og budget ang 26 barangay nga para matagaan mi og firearms para po sa among safety sa among kinabuhi. Kay sayod man kita nga ang kinabuhi sa kapitan no nga kwan gyud buwis buhay gyud siya, especially nga protection ka sa komunidad. Sa kabahin sab ni Kapitan Abito Golye, punong barangay sa Olimpog, uyon sab kini sa sugyot ni Kapitan Benetes. No, dugay naman nga proposal gikan sa sanggunian, so mga past administration pa nga dapat nag-ingon naman tong past administration nga matagaan mi until now ginapaabot na namo. Hopefully nga kaming mga kapitanes nga sa karon mga incumbent dapat na ami mga short up para at least depensa po sa among kaugalingon kay lisod man kakaron nga magkuha magdala-dala ka og mga armas nga walay papel gikan sa gikan sa city o mga LTAP no. So kinahanglan jud na papel ang ato hinang kay lisod man kay nga mag-handle tag short am nga wala tay mga papilis nga ginot-gunita namo. Kung adunay pabor sa sugyot, aduna usab pipila ka opisyal nga wala kini giuyunan. I don't need firearms because it is public service. They should not make bad things in their administration because if you are doing good in your administration, nobody will run after you. Sa pahayag usab ni Police Colonel Jomar Alexis Yap, City Director sa General Santos City Police Office kon GSCPO, ang pagpamusil sa kanhing opisyal wala pa may kasiguruhan kung kini may kalabutan sa iyang trabaho sa eleksyon. Gani ila pang ginapalawman ng investigasyon kabahin niini. Saysay pa nga ila pasab mas ginapahugtan ang seguridad alang sa umabot nga eleksyon. Ngunit kung magkakaroon naman ng baril yung mga kapitan natin, pagkakalam ko gun ban tayo pag yung election, totally useless din, no? Mas maganda pa na yung mga safety tips sa kanila, iwas-iwasan na lang talaga nila yung pupunta sa lugar na wala silang mga kasama, no? At kung pwede ay mag-coordinate na lang sa PNP pag may mga activities sila. Gani ginatugutan man matod sila kung gustoon gayod nga magkaarmas apan gikinahanglan lamang nila i-provide ang mga gikinahanglang requirements alang sa paggamit og armas. So ito naman yung mga sinusubaybayan ng ating PNP na bigyan ng karagdagan na seguridad. Ang ginagawa natin umabot na nga sa untong hatid sundo, no? Pag medyo alanganin yung pupuntahan, talagang sinusundo na ng ating kapulisan at ihatid doon sa kanilang mga bahay pag nakita natin. Para maiwasan talaga na may mga insidente ng pamamaslang sa mga tatakbo ngayong election. Habang maaga pa, continue yung threat assessment natin sa kanila. Kasi pabago-bago ngayon wala silang threat. Baka next week or next month magkaroon sila ng threat. So, kini si Russell Jean Mantile in the heart of changing lives. Brigada News.